Alam niyo, natatawa ako. Nakakatawa na itong ating mga senador at congressman. Isipin mo nag-aagawan sa testigo para kanilang makontrol, para sa pag-custody ng testigo na si Engineer Hernandez. Di ba? Sabi ng Senado, amin yan. Sabi ng Kongreso, amin yan. Sikat na sikat tuloy si Hernandez, pinag-aagawan ng mga politiko. Anong interest nyo mga congressman at mga senador? Walang pakialam ang taong bayan dyan kay Hernandez. Bakit takot yata kayong magsalita at kumanta yung mga kontraktor at saka district engineer? Sa tingin ko, may pinagtatakpan talaga itong mga politikong ito. Kung malinis ang inyong konsensya at wala kayong kinalaman sa mga anomalya sa proyekto ng gobyerno, bakit yung pag-aagawan ng testigo? Yan testigo kahit saan makulong, okay lang. Yan ay magsasabi ng totoo kung kinakailangan. Pero yung pinag-aagawan nyo, ang testigo, kung para kayong maghawak, anong ibig sabihin? Gusto ng Senado hawakan si Hernandez para hindi makakanta at maituro ang mga senador? Gusto rin hawakan ng Kongreso yung testigo para hindi makakanta na ituro ang mga congressman? Yan ba ang gusto niyong palabasin? Patuloy niyong niloloko ang taong bayan. Sa aking opinyon, panloloko ito. Hindi ito yung tamang paraan para makita at malaman ng taong bayan ang katotohanan. Lahat ng district engineer, lahat ng kontraktor na sangkot dyan sa anomalya, pigain. Kahit saan pa yan, makulong. Kahit sino may hawak dyan. Hindi yung issue ng pag-custody, pinag-aawayan pa ng Kongreso at Senado. Halatang halata tuloy na meron kayong mga interes. Wow! Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Mamamayang Pilipino, hirap na. Tapos ganyan pa inyo pinapakita. Kung kaliwanagan, katotohanan ang habol ng Kongreso at Senado, kahit saan manggaling at saan nakakulong ang testigo, huwag niyong pag-awayan yan. Ngayon ang lumalabas, ayan ang inyong pinagtatalunan kung sino ang magkukontrol. Bakit yung kinukontrol ang testigo? Meron kayong gustong pagtakpan? Nagtatanong lang po ang channel na ito. Talagang nakakatawa kayo, pero hindi ko kayo titigilan. Babasahin ko ang lahat ng sitwasyon at ibabalita ko sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao ang sa tingin ko ay mali ninyong ginagawa o tama ninyong ginagawa. Ito, warning ito mga politiko, kontraktor at taga-gobyerno. Alam naman ninyo kung anong nangyayari sa Nepal. Alam niyo kung anong nangyayari sa Indonesia. Dalawang bansa na matindi ang riot sa galit ng kanilang mamamayan sa korupsyon. Hindi ganun kalala ang korupsyon sa Nepal at saka sa Indonesia, pero nagwala ang mamamayang Pilipino. Dito sa Pilipinas, bilyong piso ang ninakaw. Bilyong piso ang nawawala paulit-ulit, baka trilyon na. Wala pa nagrarayot. Dahil umaasa ang mga Pilipinong magkakaroon pa rin ng hustisya ang kailang pera sa tamang investigasyon. Pero kung ganyan ang pinapakita, mabagal na investigasyon ng Office of the President, nag-aagawan, nagtuturo ang Kongreso at Senado, gusto ba niyo talagang magalit ang mamamayang Pilipino? Ayaw na ayaw kong mangyari. Ang nangyayari sa Indonesia, nangyayari sa Nepal, kasi mahal ko ang bansang ito. Pero kung ganyan ang inyong ginagawa, masisisi ba ninyo na ang taong bayan magsalita na at umaksyon na? Inuulit ko, mas matindi ang bilyong nawawala sa Pilipinas kumpara doon sa dalawang bansang sinasabi ko. Nakita niyo nangyari sa Nepal? Sinusunog nila yung mga building nila, government office. Yung bahay ng isang opisyal ng kailang gobyerno, sinunog. Kasamang nasunog ng buhay yung asawa ng mataas na opisyal. Ganon ang galit ng mga taga-Nepal. Matindi. Sa Indonesia, ganon din. Marami rin silang sinunog na sasakyan at mga building dahil sa korupsyon. Dito sa Pilipinas, walang gumagawa ng ganyan. Kasi umaasa ang mga Pilipino na meron tayong batas, meron tayong rule of law, pero ang problema, masyadong matagal, mabagal, at hindi namin nararamdaman na ang kahinat nga nito kasi nagtatakipan kayo, umpisa pa lang. Nagkakanya-kanya kayong isalba ang sarili, umpisa pa lang.
Mayroon dalawang senador dyan o ibang senador. Kung magsasalita, akala mo walang kinalaman pero naglabasa na ang video, ng picture, ang pera at iba pang ebidensya. Ngayon sila pa ang galit. Malinis daw sila. Hindi ko sinabing guilty. Pero nagluluminyad na ang mga ebidensya na mga picture at video nandun sa project, magkakaibigan, ultimong sa project magkakasama. Pati birthday party magkakasama. Tapos sabi nila hindi daw nila kilala. Niloloko niyo ang taong bayan. Hindi niyo kilala, magkakasama kayo sa party. Hindi kayo kilala, magkakasama kayo sa inauguration ng project. At lahat ng meeting, maraming meeting, magkakasama kayo. Sasabihin niyo, hindi magkakilala. Niloloko niyo ang mga Pilipino. Gusto ba niyong masagad ang galit ng mga Pilipino? Ayaw natin mangyari yan. Hindi ko hinihikayat yan. Kapayapaan pa rin ang solusyon. Pero hindi natin masisi kung ang mga tao ay sumagad na ang galit dahil sa nangyayari. Ito isang issue pa. In-expose ko yung kapabayaan, posibleng korupsyon. Kasi pag kapabayaan, korupsyon yan. Pag-ipit ng pera, korupsyon yan. Kung nawawala ang pera, korupsyon yan. Yan sa PCO. Presidential Communication Office. Maniniwala pa ba tayo? Diyan sa pinagsasasabi nila. In-expose ko yung kailang katiwalian at pagkukulang na mapaganda at maayos ang istasyon ng gobyerno, Office of the President. Nagalit pa sila sa akin. Akala naman nila maglulumuhod ako, maglulupasay ako para ako manatili dyan. Hindi. Madalas ko sinasabi sa telebisyon, kung ayon sa akin, ayaw ko na rin sa inyo. Pero sinabi ko at ginawa ko ang aking obligasyon bilang mamamahayag at Pilipino, sinabi kong palpak ang PTB4 at saka PCO. Pero anong ginawa nila? Dalawa lang ang inamin, nung Gomez, yung acting secretary, yung daw tumutulong bubong at saka yung walang aircon. Hindi lang yun ang issue. Yung mga perang nawawala. Yung corruption dyan. At saka, sinabi pa niya, sa next budget na lang daw. Kaya daw siya nagpunta sa Congress para humingi ng budget. Ibig sabihin, yung budget nung nakaraan, hindi mo gagamitin. Yung budget ngayon, 2025, nasan yun? Bakit aasa ka dun sa next budget, 2026? Ibig sabihin, sa 2026 mo pa aayusin ang problema ng Channel 4. Uy, niloloko niyo ang mga Pilipino. Matagal na yung problemang yan, matagal na may budget, nasan yung budget? Kaya yung budget ngayon, 2025, yan ang gamitin nyo. Ipagpagawa ng opisina, ayusin yung mga tumutulong kay Sami dyan. Lagyan ng aircon ng lahat ng opisina. Ibigay ang lahat ng benepisyo at kailangan ng mga manggagawa dahil may pera yan. Nasaan yung pera? Ang palusot ni Gomez inaksyonan ko na yan. Nagpunta ako ng Congress, humihingi ako ng pera sa Congress. Di, sa 2026 pa yun. Kasi pinag-uusapan sa Kongreso ay budget para sa susunod na taon. Nasaan ang budget ngayong taong ito? Diba? Ibig sabihin, wala kayong gagawin ngayon. Dahil wala kayong budget. Nasaan yung budget na inaprubahan noong 2024 para ngayong taong ito? Ahit ng 1 year ang budget, di ba? Itong budget na pag-uusapan para sa 2026. Pero itong budget ngayon, na-aproba na ito ng 2024. Nasaan? Bakit? May tulo ang opisina. Bakit walang aircon? Bakit ang daming kulang dyan? Bakit yung mga sasakyan hindi marehistro? Nakagarahe. Hindi naghahanap ng balita yung mga sasakyan dyan. Nakagarahe lang dahil wala daw rehistro. Kolorong ang mga sasakyan. Nasaan ang pera dyan? Yan, Secretary Gomez, ang ipaliwanag mo. Huwag mong binubola ang mga tao. Kaya nga ang tanong, tayo ba ay maniniwala pa sa PCO? Kung yung simpleng bagay na yan hindi nila nagawa, ay sila yung tulay ng communication. Dapat sila ang nangunguna ng tamang impormasyon. Sila dapat ang nangunguna ng magandang huwaran sa gobyerno at sa taong bayan dahil sila communication ng Office of the President. Pero anong ginawa nila? In-expose ko, dapat matuwa pa sila. Isinakripisyo ko yung sweldo ko dyan at trabaho ko para lang maayos yan. Okay lang ako dyan. Kahit na nawalan ako ng trabaho dyan, okay lang. Hindi naman ako nanghihinayang. Paninindigan ko, may problema dyan. At kung ganyan pa isi-isi, hindi nyo maayos ang bahay nyo, paano kami maniniwala sa inyong mga balita at inyong mga pinaggagawa? Ang daming problema ng gobyerno. Grabe.